Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading. Time na sa general take. What resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Tignan muna natin ngayon ano ba ang guidance message sa atin ng angel at kung anong love connections, bakit lalabas ang mga mensaheng yun. Spirit, can send me messages. Anong mga messages ang nais ninyong iparating at bakit? Spirit, kayo send me messages. Oops, ang dami. Okay. Reconsider. Trust. The situation will improve. There's something better. So, yun yung mga mensahe. Natin kung bakit yan ang mga messages na kailangan daw, there's something better, the situation will improve, trust, reconsider. Spirit, guys, send me messages. Bakit yan ang mga mensahe ninyo para sa amin? There's something better, the situation will improve, trust, and reconsider. About love life, about love connections. Ano bang guidance ninyo? Bakit yung mga mensahe na yan ang inyong nais iparating? Justice. Seven of Pentacles. Tower. Four of Swords. Eight of Swords. King of Pentacles. Three of Swords. Hierophant. Okay, kaya siguro sinabi dito, there's something better kasi nandito si the Tower at saka Four of Swords and Three of Swords. O parang dito pinapahiwatig na maaring naging heartbroken ka, nasira inyong pagsasama ng person mo, pero you are emotionally burnt out. Ayaw mo na masyado mapag-isip kasi sobrang pagod na yung puso mo eh. Sobrang pagod na yung puso mo. Sobra kang kakaisip. Masyadong naging pahirap sa'yo yung nakaraang mong relasyon na nawasak din naman at hindi rin na uwi sa isang magandang pagsasama. Ngayon, nandito si Eight of Swords. Eight of Swords kasi is parang akala mo nakatrap ka na lang sa isang sitwasyon. Parang dito yan dapat eh. Ang nangyari kasi parang akala mo nakatrap ka na lang dun sa relasyon na yon. Kahit sobrang broken-hearted ka na at sobrang wasak na yung relasyon ninyo. Ngayon, yung Four of Swords dito is you want na magpahinga na lang yung isipan mo dahil sobrang na-stress ka na, nadidepress ka na sa kalagayan mo with that person na nagwasak ng puso mo. Gusto mo na lang magpahinga. No, parang gusto mo nang mag-heal. Kaya maybe sinabi dito, there's something better. Maybe there's something better coming into your life. At mag-i-improve ang iyong situation. Kailangan mo lang magtiwala and you have to reconsider na maaring etong
Hierophant na to, sila yung mga nagbibigay sa'yo ng payo, mas nakakatanda sa'yo. No? You have to reconsider yung mga gabay at mga payo nila sa'yo about your love life, about that person na maaring tama nga, payo nga nila na umpisa pa lang, layuan mo na yung taong yon na hindi naman nakakabuti yung taong yung para sa'yo, then you have to reconsider and trust sa mga payo nila. In order for you na magkaroon ng inner peace, in order for you to move forward with your life, ang maganda dito, 7 of Pentacles, kung ano yung mga tinanim mo, nagpagsusumikap, ay iyong aanihin, at yung justice, makakamtan mo yung hustisya kasi ang mangyayari dyan, ang makikilala mo, ang magiging new person mo is someone who is very wealthy. No, mayaman ito dahil sa kasipagan niya, mayaman, may kaya ito, at siya rin yung taong tutulong sa'yo. No, aahon dun sa pagkalugmok mo, hindi lang ng puso mo, kundi ng kabuhayan mo. Kasi minsan, naapektuhan yung kabuhayan kapag heartbroken ka, hindi nakakapagtrabaho ng maayos, napakababa ng spirit, napakababa ng energy, nagkakaroon ng mga maling desisyon, nagiging emotional, di nakakapag-focus na, napapabayaan na ang negosyo, napapabayaan na ang trabaho, ang kabuhayan, lahat-lahat na, pati ang kalusugan. Kaya naman, you have to trust that there will be something better for you. Your situation will improve. You have to reconsider yung mga payo sa'yo ng mas nakakatanda dahil makakamtan mo yung hustisya sa mga itinanim mong pagsusumikap. At someone who is wealthy, King of Pentacles. Pentacles, ayan o, kitang-kita naman o. Kayamanan, pera, material na bagay. King of Pentacles, ang makikilala mo one day. You only have to trust. Sabihin, hindi naman yan sa pera lang o sa kayamanan lang, kundi yung mamahalin mo. Yun na nga eh. Ibig sabihin dito, sa pagsusumikap mo, merong isang tao magmamahal sa'yo na bonus na yun, yung pagiging mayaman niya. Pero siya yung taong nakalaan para sa'yo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.